Ang kwento ng Pilipino ay kwento ng tapang at bukas pusong pagtanggap. Mula sa mga karagatang nagdala ng iba't ibang lahi, kultura at karunungan sa ating mga pampang, hanggang sa mga lansangang buhay na buhay sa samot-saring wika at kwento. Ang Pilipinas ay naging tahanan ng pagkakaiba-iba. Sa bawat pagdating ng bagong ideya o tradisyon, lumalawak ang ating pananaw at lalong yumayaman ang ating kolektibong karunungan. And this is why the Filipino spirit brings excitement to the stories of tomorrow. Mula sa Taguig, punta naman tayo sa isang tahimik at mapang-akit na isla kung saan ang alon ay hindi lamang para sa mga surfers, kundi para sa mga bagong kwento at karanasang nag-aantay lamang na matuklasan. Siargao, kilala bilang surfer capital ng Pilipinas, paboritong destinasyon para sa mga naghahanap ng fun at adventure sa dagat o kahit under the coconut trees lang. Pero alam nyo bang hindi lang swimming ang fun sa islang ito? Because learning is more fun in Siargao. Sa isla ng Siargao, sumibol ang isang paaralan where students can learn while having fun. Ito ang Espwa School of Life, kung saan natuturo si Teacher May. Ning! Huwag na kayong lalayo ng mga kapatid mo, ha? Hindi ko kayo hahanapin. Hindi 10 ang kamay ng nanay nyo. Ako. Mga bulag yata itong mga batang to, eh. Hindi nila nakikita na hindi na ako maganda ugaga sa dami ng kailangan kong gawin. Samantalang tayo noon, many pa lang. Ang kilos natin at utak, nanay na. At bago nagdalaga, nag-uuwi na tayo ng pera. Lalo ka na. Naalala mo noon, dala-dala namin yung toga ni na Balileng nung graduation namin sa elementary. Tapos, nakasalubong ka namin, bagong sweldo. May dala ka pang malaking lata ng biskwit. Naku, nainggit naman kami. Talaga? O ayan, kaya nga sige, bilisan na natin para magkaroon tayo ng malaking lata ng kwarta. Sige nga. Pero, paano? Wala na tayong bariw. Ay, oo nga, ano? May? May, andyan ka na ba? Saan kaya yung batang yun? Alam mo, madilim pa lang, pinaalis ko na yun para kumuha ng bariw. Kagaya niyan, kita mo? Sumali pa talaga yung bunso ko sa kabalisan ng buhay. May! Patahanin mo nga yung kapatid mo! Saan na chinilas ko? Ito na nga na. Oy! Ikaw, huwag ka nga nag-iinarte dun sa bagay na hindi mo naman pakikinabangan. Asan na yung yung mga bariw na pinakuha ko sa'yo? Nandun po sa likod, sa sako, linagay ko po. Talagang, hindi mo pa siya hinugasan? Hindi mo pa binilad pagkatapos? Sorry po, Mama. Nagmamadali na po ako. May graded recitation pa po kasi kami. Dagdagan ko na lang po mamaya. Teka, bakit sinelas ng tatay mo yung gamit mo? Hindi ka papasok. Yung mga banig na yon, dalhin mo yun kay Mr. Lim dun sa palengke. Mama, nagmamadali na ako, please. O ano? Anong gusto mo? Mamaya, pagbalik mo,
O di mamaya pa kami kakain. Yung mga kapatid mo, hayaan mo magutom? Alam mo, mabuti sana kung yung mga laman ng notebook mo yan, punong-puno ng sulat yan. Araw-araw sana pag uwi mo dito, yung mga nakasulat dyan, sana nagiging pera yan o kaya bigas. Hindi naman, di ba? Oh, yung ate mo, nasan? Andun sa Cebu na mamasukan. Nagsasakripisyo yun para dito sa pamilya natin. Samantalang ikaw, anong inuuna mo? Yung mga kapritsyo mo dyan sa eskwela-eskwela na yan. Hindi mo naman kailangan maging sobrang talino na parang maestra para lang maging isang magaling, nakatulong o kaya nanay, kagaya ng mga babae dito sa lugar natin. Magiging teacher po ako, Mama. Hindi po ako gagaya. Kanino? Sa akin? Iniinsulto mo ba ako? Minamalit mo? Hindi ho, Mama. Hindi po. Dapat lang. Dahil alam mo ba, yung pagiging katulong, pagiging nanay na minamata mo, yan ang nagpapalamon sa'yo. Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Basta kailangan tumulong ka dito sa atin. At susundin mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. O ngayon, gusto mong humabol doon sa unang klase mo, di ba? Opo. Kikilos ka ba o susuko? Kikilos po. Kikilos? Kilos na! Sige na, kunin mo na yon! Dalhin mo yun kay Mr. Lim. Bilisan mo! Ingatan mo yan, ha? Bilis! Sa mga batang to, hindi naiintindihan ng buhay. Ang tatay ko po ay isang magsasaka. Ang nanay ko po ay gumagawa po siya ng banig sa ilihan. Yun po yung sumusuporta sa aming magkakapatid. 8 po kami, magkakapatid. Ngayon po ay 7 na lang dahil yung isa ay sumakabilang buhay na po. Yung pagbabanig po ng nanay ko, minana niya po yun sa lola ko na hanggang ngayon siya po yung nagpatuloy nung paggawa ng banig. Ang naalala ko po, simula nung maliit pa ako, elementary, yun na po yung pinagkukunan nila ng hanap buhay ng lola ko. And ngayon po, yung nanay ko na po yung nagko-continue nung paggawa ng banig. Sa kapatid ko po na panganay, nag-stop po siya mag-aral ng high school. Gawa po nung hirap ng buhay na meron kami sa lugar namin. Doon po nag-decide po siya na maghanap buhay o magkasambahay. Kasi po, natatandaan lang po niya sa sinasabi ng nanay ko na mag-aaral ka pa ba? Magkakasambahay ka lang naman. Bakit hindi ka na lang maghanap buhay? Yun po yung naalala ko lang sa kapatid ko habang nag-aaral kami nung maliliit pa, hanggang sa nakapag-decide po siyang umalis po at magtrabaho sa Cebu at nagkasambahay po siya doon. Dahil po sa sobrang hirap din po talaga sa amin, nakakatulong po yung pagkasambahay niya sa pamilya namin. Na ako kahimtang sa una, malisod na ako sa una kahimtang. Tabang ra ka nanay, manghinlo, magluto. Kaya mas lamang kay may man gintay gamay na lubi sa ako bana. Ibali mo yamo ko sa nan manarabaho sa siya. Pag din sa ako paghim ng banig dinan ang pagkaon, sanan pagkuan sa mga bata, pagpalit sa bugas. Kung jandag ko na banig tag 500 an isa. Tunggag may natasin himo namo sa atun kuan nam tag order 75. Kaya nulang lamang ko na magtarong kamo pag eskwela. Uy, taglaw ni nanay sa amo. Wala man kita ako, kaya may jatudo na magtrabaho. Hindi man gawin siya ko ng eskwela. Kung ni mikintahay, nagkuhan siya na makatapos kasi sa pag-eskwela. Kung na may waya makatapos, kay nagminyo ramanda dyan. Nulang ako na, adyaw ka pag-eskwela, kay basi dili na amo, maabot pa ang gasto kintahay. Kung ako na ako mga bata, na dili di na ako makuha kita ng uno dyan sa ako. Masakit kasi na ako tagbata kintahay. Kaya kami maglalis, nag-udon-udon na lamang ako kung ano iza. O May, Po. bilisan mo. Kapag yan si Mr. Lim kumuha ng banig sa iba, naku, gutom mga abutin natin. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Sa susunod na buwan, magbebenta na ako ng banig sa ibang bayan. Kaya, kailangan kita dun sa bahay. Kasi ikaw ang magbabantay ng mga kapatid mo. Ikaw ngayon ang tumatayong panganay na babae.
Kaya hindi natin pwede yan iasa dun sa mga kapatid mong lalaki. Pati na rin sa tatay mo kasi hirap na sa bukid yun eh. Mama, may nakuha na po akong trabaho. Stay-in maid po sa bahay ng teacher ko. Katulong? Sigurado ka ba dyan, anak? 11 anyos ka pa lang eh. 2 taon lang naman po yung tanda ni ate nung nagsimula siyang magtrabaho. Tapos 'di ba, pinahinto niyo po ako ng pag-aaral para makatulong po ako. Eto na po, makakatulong na po ako. Naisip ko lang kasi, masyado ka pang bata. Pero siguro dapat magpasalamat na ako sa Diyos kasi naliwanagan na rin ang isip mo. Tanggap mo na kung ano yung mga responsibilidad mo sa buhay. Pati yung kapalaran mo. Kailangan din talaga namin ng tulong ng tatay mo at ng ate mo para sa pang-araw-araw natin. Kaya yung sasahurin mo dyan sa trabaho mo yan. Oh, ano nangyari sa'yo? Mama, matutulungan ko po kayo kahit papaano dahil pag nakatira na po ako dun kila ma'am, hindi nyo na po kailangan isipin ng pagkain ko at ang gaas na nakokonsumo ko pag nag-aaral ako sa gabi. May maaabot na rin po ako na maliit na pera na pang araw-araw nyo po. Maliit na pera? Bakit? Ano bang usapan nyo ng mamo? Magkano bang sasweldohin mo dyan? Mama, kaya ko po tinanggap ang alok ni Ma para matustusan ang pag-aaral ko. Ano?